Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, jail officers, firefighters, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hukbong-katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, January 22, 2026, sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay tumatama sa isang karanasan madalas mangyari sa mundo ng serbisyo at disiplina, inggit, paghahambing, at ang tahimik na lakas ng paggawa ng tama. Sa unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 18, verses 6 to 9, to chapter 19, verses 1 to 7, pagkatapos ng tagumpay ni David, umawit ang mga tao. Libo-libo ang pinatay ni Saul. 10,000 ang kay David. Sa labas, parang papuri lang ito. Pero sa loob ni Saul, may nabuo na inggit, takot at galit. Hindi nagbago si David. Ang nagbago ay ang puso ni Saul. Ganito gumagana ang inggit. Nagsisimula sa paghahambing, nauuwi sa insecurity, nagiging takot, at kalaunan sumisira ng relasyon. Para sa mga sundalo, police, Coast Guard, firefighters, jail officers, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod, paghahambing ng ranggo, paghahambing ng assignment, paghahambing ng papuri o pagkilala, paghahambing ng kakayahan, kapag pinasok ng inggit ang puso, kahit ang taong may posisyon ay nagiging balisa at mapanganib sa sarili at sa iba. Sa gitna ng galit ni Saul, naroon si Jonathan. Hindi siya sumigaw, hindi siya naghamon. Ginawa niya lang ang tama. Ipinagtanggol niya si David. Ipinaalala niya ang katotohanan. Pinili niyang iligtas ang buhay ng inosente. Ito ang moral courage na mahalaga sa mga nakauniforme. Ang paninindigan sa tama kahit may kapalit. Ang katapatan sa Diyos higit sa takot sa tao. Ang tapang na magsabi ng totoo kahit mahirap. Hindi lahat ng bayani ay nasa harap ng kamera. Marami ang tahimik lang, pero matuwid. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3, verses 7 to 12, maraming mga taong sumusunod kay Jesus. Pinagagaling niya ang may sakit. Ang masasamang espiritu ay umuyuko sa kanya. Pero sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong ipagsabi. Bakit? Dahil sa Jesus ay hindi naghahanap ng papuri. Hindi siya nakipagpapaligsahan. Hindi siya naiinggit. Para sa mga naka-uniforme, ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagyabang. Ang tunay na otoridad ay hindi nagmumula sa ego, kundi sa paglilingkod. Kung si Saul ay kumapit sa kapangyarihan, si Jesus ay nagbabahagi ng habag. Mga kapatid, itanong natin sa ating sarili, ano ang nararamdaman ko kapag may napapansin kay sa akin? Natutuwa ba ako o nagiging tahimik na bitter? Pinipili ko ba ang tama kahit walang nakakakita? Para sa mga pamilya ng naka-uniforme, ang pag-unawa, ang hindi paghahambing, ang tahimik na suporta ay malaking tulong sa puso ng naglilingkod. Ang inggit ay unti-unting sumisira sa loob. Ang kabutihan, lalo na ang tahimik, ay nagliligtas ng buhay at dangal. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, ilayo mo ang aming puso sa inggit at paghahambing. Turuan mo kaming magpasalamat sa biyayang ibinigay mo sa amin
at matutong matuwa sa tagumpay ng iba. Bigyan mo kami ng tapang ni Jonathan na tumindig para sa tama, magsalita ng may karunungan, at piliin ang kabutihan kahit walang papuri. Pagpalain mo ang lahat ng sundalo, police, Coast Guard, bombero, jail officer, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod, pati ang kanilang mga pamilya. Gawin mo kaming mapagpakumbaba, payapa at tapat sa iyong kalooban. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.